balang araw, kaya patuloy tayo nananagsin at naloloko sa pamamagitan ng mga mali-maling naratibo. Nasabi ko ito sapagkat sa takbo ng pangyayari, tila ang mga pinagpipintaman, yung mga lumalabas sa mainstream media ay tawag mga pinagpugin laban. Patuloy na pinagtatakipan ng Administrasyong Marcos yung kanilang katiwalian, pagbibintang na itinutun naman doon sa mga kontratista, sa mga opisyales ng DPWH na sinasabi nilang mga dahilan ng pagkakaroon ng flood control anomaly. Sa kalang akin, bilang isang criminal investigator, wala po tayong dapat panagutin unang-una si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Asuna na! One Senate President is leader ng House of Representatives ang kanilang mga kasablan. Bakit? Itong mga kontratista na ito ay ginagamit lang nila bilang mga sakripisyan lang. Itong mga kontratista nito ay ginagamit nila bilang mga palitan o conversion ng pera. Proyekto na itino-convert sa cash. Paano ito nangyari? Mayroon pong National Expenditure Program ang nagkapan ng ehekutibo at sa pamamagitan ng Department of Budget and Management. Ito po yung isinusumite sa Kongreso. Kung mapapansin natin yung mga deklarasyon ng Secretary ng DPWH, ayon sa kanya, ang kanilang panunala ay nagkakahalaga lamang ng 100 bilyong piso kumilig-kumulang. Ngunit kung ito ay na-finalista at naging batas, yung pondo na kanilang ipinapanunala para sa isusong nilang proyekto, lumo po ito at naging 1.2 trillion pesos. Para saan itong pondo na ito? Saan ito kakamitin? Ito po ang isa sa mga katanungan na dapat nating malaman ang kasagutan. 2024 nang nagsimula sila na patulugin ang pagsasampa ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Pero noong mga panahon na yun, wala silang sapat na pondo upang tustusan ang kanilang plano upang ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Kaya, ang ginawa nila noong nagkaroon ng pag-aaral, pagpapalangkas doon sa 2025 budget, dito nila ipinasok yung pondo gagamitin para isakatuparan ang pag-i-impeach kay Inday Sara. Nangyari
yung pera na sobra kung sa panukalang proyekto ng DPWH, ito po ang pinamahagi doon sa mga membro ng Kongreso na lumagpa at umayag upang ma-impeach si Sara Duterte. Alam ng Malacanang na itong mga miyembro ng Kongreso ay mga mukhang pera. Alam ng Malacanang na pera lamang ang pinapanginoon ng mga miyembro ng Kongreso na lumagta sa impeachment ni Sara Duterte. Mga kupal! Magnanakaw! Ayon sa Malacanang, hindi tayo kayang estapahin ng mga taga-Kongreso. Ayon sa Malacanang, kapag tayo inistama ng mga taga-Kongreso, kapag si Vice President Sara Duterte ay hindi ma-impeach, ipapalik natin sa kanila ang lahat ng kamalasan. Hahampunin natin siya Tama! sa kanilang mga kinurako. Tama! At yan po ang laman ng zona ni Bongbong Marcos. Ayon kay Bongbong Marcos, palakutin ba yung mga kurap na mga kongresista, mga kontratista na nakalikos ng pag-control. Itong nangyayari ngayon, ito po ang sipa ni Bongbong Marcos doon sa mga nabigong patalsikin si Sara. Ginagatihan niya ang Kongreso, ang mga kontratista sa pagkat nagkamali ang Kongreso sa pagpapahid ng apartheid impeachment complaint kung kaya natintaan nito sa pagpapasura at pagtitiklaran unconstitutional yung articles of impeachment na isinampa sa Senado. Akala ng marami, itong si Bongbong Marcos ay bayani. Malito! Magnanakaw si Marcos! Naniniwala ba kayo na itong si Bongbong Marcos ay bayani? Hindi! Si Marcos, siya po ang pangunahing mastermind. Magnanakaw! Siya po ang nasa likod ng pondo ng pagkontrol ng inusay ng mga kongresista. Magnanakaw! Magnanakaw si Kaya Marcos! kung tatanungin ko kayo, dapat ba natin palagpasin ito? Hindi! Dapat pasin ba natin itong si Marcos, itong si Romualdez, itong si Sandro? Panagutin! Sakalin! Nasabantarin ko na yung pagkakataon. Sakalin si Bongbong Hanggang mayroon pa tayong oras. Tama! Hanggang mayroon pa tayong oras.